Para sa pagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos ngayong hapon, nais ko kayong anyayahan sa nabuksan ng inyong mga Biblia sa Mateo Kapitulo 7, talata 13 hanggang 14. Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Papamagatan natin ang ating pag-aaral na The Narrow Gate. The Narrow Gate. Basahin ko po sa Tagalog na salin ang bagong ang Biblia. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung napanood ninyo yung pelikula na 4-Minute Mile. Ito'y mga noong 2014 pa na i-release, ano? At alam ko nasa YouTube na rin yan. Ito'y patungkol sa isang runner na gusto niyang ma-break yung record na 4 na minuto lamang na matakbo niya yung 1 milya. At maraming pagkakataon na inattempt niya na i-break ito pero hindi niya kayang gawin. Hanggang sa syempre, ito ay pelikula. So sa huling bahagi ng pelikula na break niya ito, na nakuha niya yung 3.57 minutes. Ito ay noong panahon na namatay yung kanyang faithful trainer na pinipilit siya talagang i-train na ma-break yung time na yon, ano? 4-minute mile, ano? Kaya 4-minute mile, 1 milya tatakbuhin mo sa loob lamang ng 4 na minuto. Pero alam nyo mga kapatid, actually since the days of the Greeks, sa panahon pa ng mga Griego, ang mga Griego ang nag-imbento ng ng paligsahan ng takbuhan, ng mga marathon, ng takbuhan, sila nag-imbento niyan eh. Kaya parang ang ino-honor ang mga Greeks na sila ang nagsimula ng Olympic, no? Pero sa panahon pa ng mga Greeks, tinatry na talaga na i-break yung 4-minute na yan ng isang tao. Pero sinasabi ng marami na imposible daw sa isang tao to run a mile in 4 minutes. Kasi sa dami ng dahilan. Ang sabi, yung ating daw lungs, yung ating baga, hindi daw adequate yung ganong klase ng bilis na makuha lamang sa loob lamang ng 4 na minuto sa 1 milya. Yung ating daw mga bone structure is insufficient. At saka yung hangin na haharapin mo is matindi. Hindi mo kayang i-break yan. Pero alam nyo ba na one day, isang English runner na ang pangalan ay si Roger Bannister, na break niya yung 4-minute mile noong 1957 at 3:59, 1 minuto, no? Na mas nauna pa siya. At pagkatapos niyang ma-break yun, after that, marami pa ang naka-break nung 4-minute mile. It proved that man, just given a time, can do things that were impossible in the past. Bigyan mo lang siya ng panahon. Yung mga bagay na hindi kayang gawin noon, magagawa niya ngayon. Siguro, pansinin naman ninyo, yung mga smartphone natin. Di ba? 15 years ago, wala namang ganyan. No? Yung internet, yung communication na napakabilis ngayon, na pwede mo makausap ng libre, nasa ibang bahagi ng mundo. Noong araw, walang ganyan. Ngayon, nagawa na ng tao yan. So, just given a time, man can do the things that were impossible in the past. However, brethren, when it comes to spiritual salvation, no human being can get it and achieve it even for 1,000,000 years without the grace of God. Walang sino mang tao ang kayang iligtas ang kanyang sarili. Kayang magkaroon ng biyaya, ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa, kahit bigyan mo pa siya ng milyon-milyong taon. Kung wala yung intervention ng Diyos, kung wala yung biyaya ng Diyos, hindi siya maliligtas. Now, dito, sa portion ng Sermon on the Mount,
nagbigay ang Panginoon ng isang metaphor ng spiritual salvation at ginamit niya rito ang pintuan. In fact, 2 pintuan. Sabi niya, pagdating daw sa usapin ng kaligtasan at kapahamakan, meron daw 2 pintuan. Na itong 2 pintuan na ito ay mayroong, pag napasok mo, pupunta ka sa 2 daan. At hahantong sa 2 kahihinatnan o destiny. Yun ang sinabi niya rito. Ano yun? Magka-contrast eh. Yung isa daw ay isang makipot na pintuan na pag napasok mo ito, you will go through the hard way. Matapos mong mapasok yung makipot na pintuan, dadaan ka naman sa makitid at masikip na daanan. Pero ito ay hahantong sa buhay. Sa kabilang bahagi naman, meron daw malaki o maluwang na pintuan na pag nakapasok ka doon, yung dadaanan mo ay easy road. Madaling daanan. Maginhawa. Pero ang dulo, kapahamakan. Ngayong hapong ito, ay i-consider natin muna yung narrow gate. At sa susunod na linggo ng hapon na ako ang mangangaral, ay pag-aaralan naman natin yung wide gate. So ngayon, tingnan natin yung makipot na pintuan at sa susunod na linggo, pag-aralan naman natin yung maluwang na pintuan. At ito ang mensahe na gusto kong i-share sa inyo ngayon pong hapong ito from this passage. Apart from grace, it is impossible for man to enter the gate of eternal salvation. Apart from grace, it is impossible for man to enter the gate of eternal salvation. Maliban sa biyaya ng Diyos, imposible sa isang tao na makapasok sa pintuan ng walang hanggang kaligtasan. At meron akong 3 headings ngayon. First, let's look at the invitation for people to enter the narrow gate. That's number 1. Second, the impossibility to enter for people to enter the narrow gate. And then, number 3, the infrequency of people who enter the narrow gate. So, unang-una, tingnan natin the invitation for people to enter the narrow gate. Sabi sa verse 13a sa ESV, enter by the narrow gate. Pasukin ninyo ang makipot na pintuan. Now, yung pong salitang binanggit dito o ginamit ay salitang pautos. This word is a command. It is not a wish. It is not a suggestion. It is not actually an option. It is a command. We are commanded to enter into the narrow gate. Now, siguro sasabihin nyo ngayon sa akin, tika muna, Pastor, kanina sinabi mo, imposible na pasukin ng isang tao ang pintuan ng kaligtasan. Pero bakit inuutusan tayong pasukin ang pintuan ng kaligtasan? Parang mayroong contradiction doon, ano? Bakit tayo uutusan ng Panginoong Hesus na pasukin ang pintuang hindi naman natin kayang pasukin? How can Jesus ask us to do what we cannot do? Di ba? Para bang inutusan kang buhatin ang isang bagay na hindi mo naman kayang buhatin. Hindi ba yun ay insanity? Hindi ba yun ay pwede nating sabihing absurdity? No, but before we question the Lord for such command, bago natin i-criticize ang Panginoon doon sa utos niyang yon, gusto ko munang tingnan natin ang puso ng Panginoon. Ano ba ang puso ng Panginoon sa mga taong mapapahamak? Natutuwa ba ang Panginoon sa mga taong mapapahamak? Sabi sa Ezekiel chapter 33 verse 11, say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. But that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways,
For why will you die, O house of Israel? Ano sinasabi ng Panginoon dito? Sa pamamagitan ni Ezekiel, doon sa mga Israelita. Sabi niya, hindi ako natutuwa sa kapahamakan ng masasama. Bakit kayo mamamatay? Dahil sa inyong kasamaan, O Israel. So makikita natin ang puso ng Panginoon. Meron siyang totoong kalungkutan para sa mga taong mamamatay nang wala ang biyaya ng kaligtasan sa kanila. At yung genuine desire ng Panginoon ay makikita natin na gusto niyang maligtas o gusto niyang maranasan ng mga tao ang pagpapala ng kaligtasan. Pero ang tanong ulit ay, bakit inuutusan tayo ng Panginoon na pasukin ang pintuan ng kaligtasan na hindi naman natin kayang pasukin? Yun pala naman ang kanyang desire. No, gusto ko lang establish yung point na hindi ikinagagalak ng Diyos ang kapahamakan ng mga taong walang namatay nang wala ang biyaya ng kaligtasan. Andoon ang puso ng Panginoon sa kanila. Kaya nga sabi niya, bakit kayo mamamatay? Ba't hindi kayo tumalikod sa kasalanan? Ba't hindi kayo lumapit sa akin para manampalataya? Pero ang tanong uli, babalik tayo doon sa napakahirap na tanong. Bakit tayo inuutusan ng Diyos na pasukin ang pintuan ng kaligtasan na hindi naman natin kayang pasukin? Nabibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay na-convict sa isang krimen, halimbawa, diniklara siya ng korte na siya ay guilty sa isang matinding kasalanan, hindi lamang siya parurusahan, marahil ay makukulong, o kung siya ay kung merong death penalty sa isang bansa, ay paaring death penalty ang kanyang parusa. Pero hindi lang yon. Alam niyo ba na bawat pinarurusahan o kinukulong ay meron din yung fine. Na meron din silang tinatawag na binabayaran. Hindi lang danyos perjuicios ang binabayaran, merong katapat na kabayaran ang bawat kasalanan na kanilang ginawa. Hindi lang yung sila ay ikinulong, magbabayad pa sila ng halaga. Now dito sa ating Philippine Code, for example, a person who would be penalized for life imprisonment, pag sinabing life imprisonment, is not less than 30 years and not more than 40 years. Kung halimbawa, 40 years old ka na nahatulan ng life imprisonment, ibig sabihin, lalabas ka sa kulungan, maaaring 80 anyos ka na. No? Yung iba ang problema, pagka double life imprisonment, di ba may mga ganon? Double life o triple life, di paano ka palalabas niyan? Pero alam niyo ba, na hindi lang basta yon ang parusa, kundi nire-require din ng batas na magbabayad ka ng 500 times to the average income mo. Kung magkano yung tinatanggap mong sweldo, 500 beses na babayaran mo pa, magbabayad ka pa sa korte at maaring doon sa nagawan mo ng kasalanan. Paano kung wala ka naman pera? Naintindihan niyo ba yun? Paano kung mahirap ka? Paano mo pa babayaran? Ang punto rito, mga kapatid, a criminal would not argue that he has no ability to pay that amount, thus it should be na ini-impose sa kanya. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko kaya bayaran yan. Dapat hindi niyo na ako i-impose ng ganyang klase ng fine. Hindi. Wala siyang karapatang magsabi ng ganon sapagkat whether siya ay unable to pay that fine, he is still responsible to pay. He is still responsible to pay that fine kung paanong paraan ay hindi natin alam. Ang gusto kong sabihin ay ganito. Lahat ng mga makasalanan ay walang kakayanan na maabot ang pamantayan ng Diyos para sa kaligtasan. No? All sinners have no ability to reach the standard of God. Wala rin tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Ang totoo, wala rin tayong desire para lumapit sa Diyos, para sa kaligtasan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo responsable na lumapit sa Diyos. Na hindi na tayo responsable na lumapit sa Diyos para sa ating kaligtasan at hanapin siya.
Hindi natin kayang lumapit, pero tayo ay responsableng lumapit. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, but we are also responsible to seek God so that we will be saved. So, ganun ka mind-boggling yung punto na yan. Pero ito ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Totoo na ang sino man sa ating mga makasalanan ay walang kakayanan na iligtas ang ating sarili. Wala rin tayong kakayanang hanapin ng Diyos on our own. Wala rin tayong desire na hanapin ang Diyos on our own. Pero, may mga tao na biniyayaan ng Diyos, binigyan ng Panginoon ng biyaya ng hangarin na kilalanin ng Diyos at hanapin ang Diyos. Sila yung mga taong inilarawan ng Panginoong Jesucristo sa unang bahagi ng Sermon on the Mount, doon sa kanyang Beatitudes. Sabi niya doon, di ba? Yung blessed ones, mapapalad ang mga aba sa espiritu. Blessed are those who are poor in spirit. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. Kaya nga, bagamat ito ay isang utos na hindi magagawa ng sino man, pero may mga taong pinagkalooban ng biyaya ng Diyos na magkaroon ng hangarin at unawa o kauhawan sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yun ang dapat nating maintindihan. And therefore, ito yung gusto kong sabihin, eternal salvation are for those who have given the desire to have it. So the question is, do you have a serious intention to be in the presence of the eternal God? Meron ka bang seryosong intensyon na mapasa presensya ng isang walang hanggang Diyos? Meron ka bang seryosong pag-asa na makakapasok ka sa isang biyaya ng kaligtasan o maaring sa langit o sa bagong langit at bagong lupa, nandoon wala ng pag-iyak, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagluha at wala ng kalungkutan? Meron ka bang hangarin? Meron ka bang serious intention? O wala kang pakialam whatsoever about spiritual salvation? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung ligtas ka o hindi ka ligtas. Alam niyo, mahalagang maramdaman natin yan. Kasi yung possibility na makapasok ka sa isang makipot na pintuan ng kaligtasan, doon nakabatay kung meron ka bang desire. Sapagkat kung wala yung desire na yan, ibig sabihin, hindi ka nga talaga makakapasok doon sa makipot na pintuan ng kaligtasan. Ito'y utos. No? We are responsible to do that. And we know, as a sinner, we cannot do that. We cannot enter to the spiritual salvation. But God, in His grace, ay nagbigay ng mga biyaya ng pagnanasa, biyaya ng pagbabago sa isipan at kalooban sa mga tao na kanyang hinirang mula pa ng itatag ang sanlibutan ito. Ito yung mga taong tinawag niyang nagkaroon ng kaabahan sa espiritu. Ito yung mga taong nagkaroon ng kauhawan sa mga bagay na matuwid. Hunger and thirst for righteousness. Sino yun? Ikaw ba yun? Kung ikaw yun, nasa iyo ang possibility na mapasok mo maging ang makipot na daan o pintuan ng kaligtasan. So yun ang una. So let's go to number 2, the impossibility to enter the narrow gate. Verse 14a, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Now, we can observe na, mga kapatid, in this time of Christianity, na marami po ngayon ay talagang nagpa-practice ng kung tawagin natin ay easy believism. Di ba? Practice. Ano ba yung easy believism? Tangkapin mo si Kristo sa puso mo. Without emphasizing, bakit mo gagawin yun? No? At anong batayan? Bakit ko kinakailangan tanggapin si Kristo? Si Kristo ba talaga ang dapat kong tanggapin o kung dapat tanggapin ni Kristo? Ano, pag-isip-isipan ba natin yun? Ako ba talaga ang dapat tatanggap kay Kristo? O dapat si Kristo ang tatanggap sa akin? Si Kristo ba ang nangangailangan sa akin? O ako nangangailangan sa Kanya?
Kasi ngayon, gano'n, di ba? Ang dali-dali na, tanggapin mo si Kristo para maligtas ka. Tapos pinasusunod ka sa sinner's prayer. Sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap. At kapag sumunod ka doon, bibigyan ka kagad ng assurance, pupunta ka na sa langit. Ligtas ka na. It is as if so easy for a person to enter the eternal kingdom of God. Pero sabi ni Jesus dito, mukhang baliktad. Hindi daw madali eh. Imposible at mahirap pa nga eh. Sapagkat ang pintuan ay makipot at ang daan ay mahirap. So it expresses difficulty and impossibility. Bakit? Ba't mahirap? Ba't mahirap? Kasi may mga bagay na hindi mo pwedeng dalhin, na gustong-gusto mong dalhin kapag pumasok ka sa pintuan na yan. Bibigyan ko yun ng, hindi ito eksakto, hindi ito magandang illustration, sabihin natin hindi ito good illustration, not exact illustration. Pagsasakay ka sa LRT o sa MRT, di ba merong mga tinatawag na turnstile, no? Di ba, bibili ka ng, ngayon, dati token, ngayon, di ba, card. Tapos, itatap mo lang yon para makapasok ka dun sa turnstile, no? Yun yung turnstile. Isahan lang ang pwedeng pumasok doon, hindi pwedeng dalawa, no? Hindi ba pwedeng, sama na tayo rito, no? O kaya naman, minsan mahirap din pumasok kapag yung backpack mo malaki. Hindi ka magkakasya. Naranasan ko nga minsan na paglabas ko dyan sa Pasay Station, ang tagal naman, bakit parang pila? Yung pala merong lalaki na ang laki-laki ng backpack niya, hindi siya magkasya roon, naghihintay lahat ng mga nasa likuran niya. Kaya kinakailangan sabihin ng gwardiya, tanggalin mo yung backpack mo, ibaba mo muna para makapasok ka dyan. Now, bakit ko ginamit yung illustration na yan? Alam nyo mga kapatid, kaya ko sinasabing mahirap pasukin, sapagkat tayong lahat ay may bagahe na dala-dala. At yung bagahe na yun, gusto-gusto natin laging dala. Alam niyo ba kung ano yun? Bagahe ng kasalanan. The baggage of sin. Dala natin yan. At yung bagahe na yan, na kasalanan, mahirap natin bitawan sapagkat bahagi ito ng ating kalikasan. Nananahan ito sa puso natin. Naglilingger ito sa ating isipan. Itong bagahe ng kasalanan ay bahagi ng ating pang-araw-araw na karanasan. This bag of sin is something that we like to have with us. We actually delight in this baggage of sin. Actually, gusto natin kasama ito eh. Itong bagahe ng kasalanan ay hindi pa pwede nating dala-dala para tayo makapasok doon sa presensya ng Diyos, sapagkat ng Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, at hindi niya kailanman tinatanggap ang isang may sala sa kanyang harapan. And this bag of sin contains many things. Ano yan? Maaring pride of life, kayabangan, pagmamataas, maaring yan ay lust of the eye, o pita ng mata, pita ng laman. No? Maaring ito ay yung mga paniniwala at mga practices natin na matagal na nating ginagawa, pero mali pala, na nasumpungan nating mali. Ang hirap minsan bitawan yan, kahit alam mo na mali. Di ba? Maaring ito ay yung indifference, kawalan ng pagpapahalaga o kawalan ng pakialam sa mga espiritual na bagay. O maaring ito yung maling paraan ng pagsamba sa Diyos. Na matagal mo nang ginagawa, pero sabi sa iyo, mali yan, hindi yan tama ayon sa Biblia. Ang hirap minsan bitawan yan. Or this bag of sin could be what? Covetousness. Yung, pag-iimbot. O kasakiman. O pagmamahal sa salapi. Tulad ng rich young ruler, natatandaan niyo yung kwento ng rich young ruler? Na gustong-gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng Panginoon, ito na lang kulang mo pala. Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin at magmamana ka ng kayamanan ng langit. At siya'y umuwi ng malungkot. Nakuha nyo? Sapagkat yung bagahe na yon hindi niya kayang bitawan. Alang-alang lamang sa kaharian ng langit.
Bakit? Sapagkat mahirap yun eh. Bahagi na ng kalikasan natin yun eh. O pwede ito yung pagmamahal natin sa sarili. At marami pang iba. And as I said, we have a special delight on these things. We will not be willing to leave them or take them off. Hindi tayo willing na hubarin ito. Hindi tayo willing na alisin ito, talikuran ito. Maliban lamang na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang biyaya ng pagsisisi. Alam niyo ba na maging ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos? Sabi sa Acts 11:18, basahin natin. When they heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Yung mga hintil daw, no? Na nagsisi, bakit sila nagsisi? Sapagkat God has granted. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng pagsisisi. Ang tao ay hindi magsisisi sa kanyang sariling paraan at sariling gusto. Gusto niya ang kasalanan. Pero kapag ang tao binigyan niya ng gift of repentance, kaloob ng pagsisisi, doon lamang siya magsisisi. Doon lamang niya makikita ang kasalanan niya, ang karumihan ng kanyang kasalanan, ang kapangitan ng kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, yun ang sinabi doon sa first beatitude, di ba? Na Matthew chapter 5 verse 3 na inulit-ulit ko na. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga aba sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ano bang ibig sabihin ng poor in spirit? Ito yung mga tao na wala siyang nakita sa kanyang puso na tama, kundi ang nakita niya sa kanyang puso ay kasalanan. Wala siyang nakita sa kanyang sarili na may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, kundi ang nakita niya ay ang kanyang karukhaan, kanyang poverty. Kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Yun yung kinanta natin kanina, di ba? Sa Rock of Ages. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Ang totoong pagsisisi ay kaloob ng Diyos. At kailangan ito, hindi lamang para makapasok ka sa makipot na pintuan, kundi makatagal ka doon sa mahirap at masikip na daan. Di ba sabi ko, papasok sa makipot na pintuan, pagpasok mo, masikip pa rin ang daan. Nahahantong sa buhay. Now, ano ba yung ibig sabihin naman ng masikip na daan? Yung Greek word na ginamit doon sa masikip na daan, literally mean compress. Or figuratively mean to oppress or to afflict. Sabi ni D.A. Carson, isang New Testament scholar, na observe niya na this word almost mean persecution. Ang ibig sabihin, ang isang totoong nanampalataya at nagsisi ng kanyang kasalanan, pagkatapos na mangyari yung pagsisisi, pagkatapos na mangyari yung kanyang pananampalataya, papasok siya sa isang mahirap na dadaanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Ang kahahantungan ay masaya. Ang kahihinatnan ay buhay. Pero ang dinadaanan ay masikip at mahirap na daan. Na ang ibig sabihin, maaaring ang ibig sabihin ng daan na yon ay may mga opposition, may mga persecution, may mga iba't ibang klase ng kapighatian na dadanasin ng isang tao. At malalaman mo lamang kung ang isang tao ay totoong nagsisi ng kanyang kasalanan, kung siya magiging tapat na tumatayo at nagpapatuloy sa gitna ng iba't ibang mga kapighatian sa buhay. Yan. Ngayon, hindi naman itinago yan ng Panginoon sa atin eh. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi ka pinangakuhan ng masayang buhay.
na puro relax lang lagi, no? Na puro para bang ikay nasa excursion. Hindi. Ang sinabi, pagdadaanan mo ang iba't ibang klase ng kapighatian. Christian life is likened to a soldier in a battle. Eh minsan, gustong-gusto niyo, ako nga nung araw, gustong-gusto ko talaga yung itsura ng isang sundalo. Kaya ako, nangarap ako maging sundalo dati. No? Hindi nga lang pwede yata yung height ko, no, sa PMA. No, sabi ko, pero nangarap ako noon eh. Alam mo, gustong-gusto kasi yung ano nila, yung uniform. Gusto ko yung tayo, yung uniform nila, ang ganda, parang very dignified. Pag parang mapapahanga ka, mapapatingin ka, at parang you look up to this person. Yung mga di ba, yung mga soldier, no? Pag punta kayo sa Baguio, pag tinitingnan mo yung mga kadete ron, at saka yung mga uniform nila, ang ganda tingnan. Pero, dapat hindi ganun ang hangarin ng isang nagsusundalo para makasuot ng magandang uniform. Kung ayaw naman niya ng battle, hindi pa pwede yun. No? May mga ganyan eh. Pumasok sa pagiging sundalo o pagiging pulis kasi gustong-gusto magsuot ng uniform. Ayun, pagdating sa battle, ayan na. No? Wala nang halaga yung uniform mo ro. Kinakailangan mo ng makipaglaban at iharap ang sarili mo sa digmaan. Ang pinag-uusapan na doon, ano ba ang motibasyon ng isang gustong pumasok sa pagiging sundalo? Hindi yung pagkakaroon ng magandang uniforme, kundi yung kanyang hangarin na makipagdigma para idepensa ang kanyang bayan. Ang isang totoong nagsisi, makikita mo yan kapag pumasok na siya sa hard way. Pag pumasok na siya doon tinahak niya na yung mga masisikip na daan. Magpipersevere ba siya? Magpapatuloy ba siya? Magiging katulad ba siya ni Job na kahit na biglang nawala ang lahat sa loob lamang ng isang araw, tulad ng napakinggan natin kanina, ay sasabihin pa rin niya, na hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik, no? At sasamba pa rin siya sa Panginoon. A true repentant person will persevere to the end. Kaya very impossible yung yung pagiging Kristiyano kung hindi siya pagkakalooban ng gift of repentance. Kasi kung wala yung gift of repentance, makikita mo yan, tatalikod yan kapag mayroon ng mahihirap na pangyayari sa buhay niya. Ayun yung iba, konti lang mga bahagyang problema lang. Discouraged na eh. Ayaw na mag-church. Ayaw nang makisama doon sa mga Christian. Ganyan ang hirap naman ng buhay Kristiyano. No? Kasi gustong-gusto nila ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No, yun ang gustong-gusto nilang laging naririnig at kinakanta. So, yun ang pangalawa, no? The invitation for people to enter the narrow gate, the impossibility for people to enter the narrow gate. And of course, under that, let me underscore the fact na yung spiritual salvation, saan ba yan? A true spiritual, eternal salvation are for those who have given the gift of repentance. Now let's look at number 3 and the last. The infrequency of people who enter the narrow gate. Verse 14b. Sabi ron, and those who find it are few. Kokonti lang daw. Verse 14, di ba? Kakaunti ang nakakatagpo niyon. Now, let me clarify kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo nung salitang kakaunti. Pag sinabi niyang kakaunti, hindi ibig sabihin na bibilang. Kayang bilangin. O kaya naman ay matatansya ang dami nila. No? Kundi, pag sinabing kakaunti, ito ay kakaunti in a given context. Kasi, mababasa nyo sa Book of Revelation, noong nagtipon-tipon na ang mga taong niligtas ng Panginoong Hesukristo, alam niyo ba kung gaano sila karami? Ang sabi, multitudes. At hindi daw kayang bilangin ang kanilang dami. Basahin natin. Revelation chapter 7 verses 9 to 10. After this, I looked and behold a great multitude
that no one could number. From every nation, from all tribes and peoples and languages, is standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb of God." Ang dami! Sabi ni Jan eh. Hindi nga daw kayang bilangin nung nagtipon-tipon na daw yung lahat ng mga niligtas eh. Hindi lang multitude ang ginamit, great multitude that no one could number. Galing daw sila sa iba't ibang bansa, iba't ibang tribo, iba't ibang lengguwahe. No, nagtipon-tipon sila sa trono ng kordero ng Diyos. Mga taong iniligtas. Kaya yung salitang few is very relative. Few is relative in a given country. Ang ibig sabihin, sa isang bansa, mas kokonti ang mga taong makasusumpong ng kaligtasan kesa sa mga hindi. In a given community, mas kokonti ang makasusumpong ng kaligtasan kesa sa hindi. In a given society, mas kokonti ang makasusumpong ng kaligtasan kesa sa hindi. Iyon ang katotohanan, mga kapatid. No? Mas marami ang mapapahamak. And therefore, we can say na eternal salvations are for those who are willing to stand against the majority. Bakit ko konti? Dahil hindi ito popular. Hindi ito entertaining. Hindi ito sensational. No, maraming mga Christian churches ngayon na ang mga mensahe nila ay binabago nila, no? Ang mga mensahe ay may kinalaman na sa puro pagpapala, blessing, patungkol sa pag-ibig lagi ng Diyos, patungkol sa tawag nito, health and wealth, no? Sa mga magagandang plano ng Diyos na mangyayari sa buhay na ito at dumadagsa ang mga tao roon sa kanilang mga pagkakatipon. Hindi yan ang mensahe na tinuturo ng Biblia sa kaligtasan. Hindi ganon ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi sensational, hindi entertaining, hindi popular. Nung sinabi ng Panginoon na ito ay kokonti lamang ang nakakasumpong, I think that Jesus is saying this to encourage us rather than to discourage us. No, kasi pag sinabi kasing kokonti, minsan nakaka-discourage yun, ano? Nakaka-discourage yung kokonti kayo. Di ba? Minsan naiisip mo, ay, ba't mas konti kami kaysa doon sa mga taong, sa mga grupo na mga nagtuturo naman ng mali o sa mga taong walang pakialam sa usapin ng kaligtasan? Hindi kaya kami ang mali, sila ang tama? Kasi minsan ganyan ang takbo ng isip natin dahil nabubuhay tayo sa tinatawag na democratic system na majority wins. Pag sino yung mas marami, maaaring sila yung tama. No? Pero hindi ganun sa pagdating sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Ang totoo, ang pinagtitibay pa nga ng salita ng Diyos ay ito, na kung ikaw ay kabilang sa nakararami, in most cases, ikaw ay nasa mali. Tama? Kung ikaw ay napapabilang sa nakararami, maaaring ikaw ang mali. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ito Matthew 22:14, basahin natin. For many are called, but few are chosen. Marami daw ang tinawag, pero kukonti lang ang pinili. So, kung tayo napapabilang sa minority at alam naman natin na ang iniyayakap natin ay ang katotohanan, hindi tayo dapat na-discourage sapagkat mismo ang Panginoon na nagsabi, mas marami mapapahamak at mas kokonti ang makasusumpong ng tunay na kaligtasan. Pero alam niyo ba, kapag ang isang bagay ay rare,
mas mahalaga yon, mas may halaga. Di ba? Kapag ang isang bagay ay rare na at hindi na common, mas valuable at mas great ang kanyang price. Katulad ng mga antigo. Yung mga antique, ang mamahal nun. Napunta ba kayo doon sa mga shop na mga antigo? Ang mamahal. Bakit? Rare na yon. No? Hindi na yung common. Bihira na lang yon. Ganun natin tingnan ang kalalagayan ng isang pananampalataya na meron tayo. Bagamat kokonti, bagamat hindi mas napapabilang sa nakararami, pero yun ang mga taong binigyan ng biyaya ng Panginoon. Pinahalagahan ng Panginoon kahit na hindi sila mga karapat-dapat sa kanyang harapan. So ito isang malaking biyaya sa atin at pagpapala na dapat nating panghawakan at dapat nating isapuso bilang mga mananampalataya. Sa pagtatapos, nais ko kayong tanungin, ano ang mga bagay na pinupursu ninyo ng higit dito sa buhay na ito? Ito ba yung mga bagay na nagbibigay ng temporal lamang na kasiyahan? O kayo'y naghahangat ng mga bagay na permanente at walang hanggan? Kung ang sasabihin natin, ang hinahangad ko ay mga bagay na permanente at walang hanggan, ang susunod na tanong ay, ang pinasok mo bang daan ay ang makipot na pintuan na hahantong sa mahirap na daan, ngunit ang dulo noon ay buhay? Tandaan mo, wala nang ibang daan tungo sa buhay, wala nang ibang daan para maiwasan mo ang kapahamakan, kundi pumasok sa isang makipot na pintuan na magdadala sa iyo sa maaring mahirap o makitid na daanan, pero ang kahahantungan ay buhay na walang hanggan. Itong narrow gate na ito ay tinatawag natin din the gate of repentance from sin. The gate of repentance from sin and of faith only to Christ's redemption at the cross. Bakit narrow? Bakit makitid? Bakit makipot? Sapagkat kailangan mo ritong tanggihan ang iyong sarili. Kailangan ng self-denial. Kailangan mong pasanin ang krus araw-araw. Kailangan mong magpasakop sa pagiging Panginoon ni Jesus. Yung kabilang pintuan na tinatawag na maluwang, na siyang pag-aaralan natin sa susunod na linggo, popular yun. No? Marami dumadaan doon kasi maluwag doon. Hindi mahirap pasukin yun. Pero yun daw ay magdadala sa isang tao sa kapahamakan. Sana bigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang kaseryosohan sa usaping ito. May God grant that you would take this matter seriously. May God's grace of repentance and faith be upon each one of us. Sapagkat kung wala ang biyaya ng pagsisisi at pananampalataya, walang sino man ang pipili ng buhay. Walang sino man ay lalapit sa Panginoon. Sana ay ipagkaloob yan sa bawat isa sa atin. Narito sa hapong ito at sa mga nakikinig sa atin, nabigyan tayong lahat ng biyaya, ng pagsisisi at pananampalataya na ito ay galing lamang sa Kanya. At kapag nasa atin ito, mapapasok natin at matatagalan natin ang anumang mga kapighatian at makakapagpatuloy tayo hanggang katapusan, hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Salamat sa iyo, O Diyos, sa mga salitang ito na napagbulay-bulayan namin ngayong hapon. Naway isulat mo ang mga katotohanan ito sa puso naming lahat at makita namin tunay na imposible ang kaligtasan maliban sa biyaya na ipagkaloob mo sa amin ang pagsisisi at pananampalataya. Salamat sapagkat marami sa amin nakasumpong na nito. Marami sa amin ay napagkalooban na nito. Pero sana ay lahat kami na naririto ngayon at lahat ng mga nakikinig o nakakasubaybay sa pangangaral na ito ay tumanggap din ng pagpapala na ito. Isang pagpapala na very rare, very uncommon, hindi katanggap-tanggap sa karamihan, hindi ginugusto ng marami, hindi tinatahak ng mas majority. Yet, this is the only way to life. Marami pong salamat. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus.
Amen.